Hi guys, good morning. Ito na yung itsura ng bahay natin. Na-update ko lang kayo. Yan, marami na kaming sopa. Yung TV yan, nandiyan pa rin. Hindi pa rin namin napapalitan ng wall mount. Yung CR may konting improvement pero plano ko siyang palitan dito ng ng bidet. Ang problema mali yung angle bulb na nabili ko. Yung kwarto ng anak ko, ayan, medyo naayusan na namin. Marami pa rin kulang. Ayan, may kwarto na yung anak ko. Pero ang ending, hindi pa rin kami dyan natutulog. Lahat kami dito pa rin sa sopa natutulog. Yan, tigi-tigisa kami ng sopa kasi dito kami natambay. Then, diretso na panonood ng TV. Ayan, ito kasi, kaya hindi namin mapakialaman, galing minsan dito yung insurance, papaltan daw to ng bago. So, ayan, naglagay lang kami ng ilang kurtina. Ayan, pakita ko sa inyo yung view sa labas. Ayan, ang ganda ng view, di ba? Ayan, inaantay lang naming mamunga tong mga apple ngayong summer. Magkakaroon na yan. Ayan, may mga bula-bulaklak na. So, ang ganda siguro ng view dito kapag ibunga na yung mga apple. So, pakita ko din sa inyo, marami pa rin kaming kulang. Kulang pa kami ng dresser. Ayan. Yung mga damit namin, nadyan na lang muna, pinatong namin. May nakuha kaming ito. Ginawa muna naming mga lagay ng mga nakatiklop na damit. Kasi lalagyan ko pa to ng hangiran eh. Ito talaga yan, yan. Wala pa kasi siyang divider at saka lalagyan ko pa siya dito ng hangiran. Meron naman tong salamin, ayan. Pero ipipix ko pa kasi nakuha namin yung ibang gamit. Nasa storage pala. So yan, nilagayan ko lang muna dito ng blinds. Para hindi kami kitang-kita sa loob. So, plano kong maglagay dito ng TV para itong, ito pala yung aming mga anak. Oh. Tulog na tulog. Oh, ayan, oh. Si Happy. 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 Hi, Happy. Oh, ayan si Tabi, oh. Oh, tulog na tulog si Tabi. Yan, dyan muna sila natutulog. Yung mga yan naman is indoor cats. Hindi sila nalabas. Kaya malilinis yung mga yan. Alaga pati yan, laging pinaliliguan. So, ayan, medyo makalat pa rin. Kasi everyday kaming naalis. Nagma-marketplace kami, minsan napunta kami kung saan-saan, sa Victoria, kung saan-saan nakuha kami ng mga gamit. Itong pangatlong kwarto naman, ayan, hindi pa namin naayusan. Ito yun, dyan muna namin. Pero may kama na. And then, dyan yung mga gitara. Dito muna namin nilagay yung kanilang kainan. So, lagi lang to naka-open. Dito sila napunta para kumain. Yung kainan ni Happy, ni Tabi, yan yung mga alaga namin dyan lang. Maganda rin ang view dito sa bintana. Ayun o. Ayun yung aming parking lot. Diyan yung kotse ni anak. Tapos yung CRV ko, ayun yung parking doon sa loob. Pero diyan ko muna pinark sa gilid kasi magkakarwash tayo ngayon. Plano ko sana itong sahig na to sa patio ay ko siya, ipe-pressure wash ko siya. Kaya lang sabi sa akin nung boss ko, papalitan na daw yan ng bago. So, mas maganda kung papalitan ng bago. So, ayan lang guys yung work natin. Yan, dyan lang ako nagtatrabaho. As in, solo lang ako lang lahat ang kumikilos. So, maghapon, mag-isa lang talaga akong nagtatrabaho. Yan, so paglabas naman natin dito sa kwarto, yan, kailangan din namin palitan tong gripo eh. Nagpapalambot ako kasi may bisita tayong parating mamaya. Papalambot ako ng karne at saka nitong bilo-bilo. Ito, gusto ko na rin palitan tong yung faucet, paltan ko na ng isang buo kasi may naglilik dito. And then dito naman sa labas, ang ginawa namin, yan, yung laundry, diyan namin nilagay sa side yung mga mga lata. Kasi nag-iipon yung anak ko. Dito yung litter sand ni Happy at ni Tabi. Yan. So diyan sila napupo. Ayan, dinalwa na namin. So dito yung mga gamit ko. Actually, hindi pa fix tong mga to. May inaayos pa ako doon sa storage kasi nung minsan hinanap ko dito, nag-troubleshoot ako kung bakit walang supply doon sa storage. So nakita ko, ayan pakita ko sa inyo. Labas muna tayo. Medyo malamig lang. Ayan, dito ko muna pinark yung CRV natin. Then kasi magkakarwash nga ako. Malapit kasi ito dito, ayan sa hose. So itong storage, napakita ko lang sa inyo, ayan. Grabe ang init ng nalabas. Galing na sa laundry. Yan, tong storage, yan. Ngayon ko lang siya nalinyahan. O, yan, may ilaw na. So, ito yung bilyaran na nakuha namin. Ang plano ko, lilinisin namin tong buong storage. Yan, maluwag pa yan. Pag nilagay mo dito yung bilyaran, I think dito, maglalagay ako ng drum set doon sa dulo. Then, dyan ko isasabit yung mga electric guitar, bass guitar, yung mga musical instrument natin. Siguro takluban ko na lang to. Hindi ko naman tatakluban. Harangan ko lang ng konti para hindi
Tapos set upan ko to lahat ng kalat. Baka ilagay ko na doon. May basurahan naman kami doon malaki na pwedeng itapon sa farm. So nakakatuwa lang guys kasi habang nagtatrabaho ako, ayun yung trabaho ko, kitang-kita ko yung bahay, ang lapit lang. So habang nasa trabaho ko, minsan nauwi nga ako. Tapos hawak ko yung oras ko. Kung ano oras ako magbe-break, kung 1 oras, kung 2 oras, ayan lang, uwi ako, kakain ako, babalik na ulit ako sa trabaho. So kaya na-enjoy ko, para ka lang nagtatrabaho ng, alam mo yun, nasa bakurang ka lang ng bahay mo. Which is yun yung plano ko talaga. Pag umuwi ako ng Pilipinas, sa bahay na lang kami, kuha kami ng isang maliit na farm lot, and then yun na lang yung magiging trabaho namin. Maglagay kami ng ilang mga hayop dun sa farm. So yan, dito lang umiikot yung everyday life ko. Pero may day off naman tayo, which is ngayon nga, Friday, Saturday. Ito, yun, pwede pang maglagay dito ng isang sasakyan, pwede ka pang mag-park. Ang plano nga namin ni Mrs., if ever na talagang mapapabuti na kami dito, sabi ko nga, pwede na rin pala tayong kumuha ng RV. Pwede nating ikabit dito para pag mamamasyal tayo dito sa island or kung saan man, pwedeng doon na tayo sa RV matutulog. Kasama natin yung mga alaga natin kasi syempre pag aalis kami, hindi kami dito matutulog. May iwanan yung mga alaga namin. So kasama pa rin namin sila. And yung mga nabuhay naman yung mga bulaklak. Plano sana namin tatanggalin na. Pero mukhang maganda siya. Namatay lang talaga siya nung winter. Ito plano ko sanang i-pressure wash. Kaya lang papalitan na nga daw to. And then yung iba, ang ganda din ng bulaklak. Namumulaklak pala siya. So ang lawak pa ng parking. Kung may bisita kami, pwedeng mag-park kahit 10 o 20 sasakyan dito, kasyang-kasya. Kaya nga sabi ko nga, nagkakaroon kami ng idea. If ever pala, kung may matchempuan tayong RV na mura-mura, pwede tayong maglagay dito ng RV or dito. Para halimbawa gusto naming mamasyal, pwede naming ipakabit na lang dito. Yan, tapos pwede na kaming mag-travel kung saan-saan. Tapos instead na mag-hotel kami, doon na kami matutulog. Pakita ko sa inyo nga pala guys. Itong mga to, yun yung iginagatong doon sa fireplace namin. Kaya lang parang ayaw naman namin gamitin. Pero sabi nung iba, try daw namin, wala namang masama. Ito yung likod ng bahay namin. May nagsasuggest nga, maglagay daw kami ng mga manok dito sa gilid. Pwede naman. Pwede naman, natanong ko na rin yun. Yan, ito yung likod ng bahay. Ayan. Ang lawak pa, di ba? Medyo kailangan ko lang talaga i-pressure wash. Yung pressure wash ko kasi bagong-bago pa, hindi ko pa nabubuksan. Ayun, medyo yung bubong, yung mga bagsak ng mga dahon, hindi pa nalilinis. So ayusan ko pa rin to. Naglagay lang ako sa likod ng mga to. Wala ko nagana pa to nagana pa naman. Nagana pa naman. Naglagay ako ng solar lamp. Nagano naman. Naglagay ako ng solar lamp para nga kasi lawak na likod namin, ikutin natin, paikot. Minsan may mga nakikita kami dito, may mga may raccoon, may mga rabbit, yan. Ito yung paikot ng bahay. So ito yung kwarto namin. Itong isang to, ayan yung may blinds. Ito yung aming salas. So ayan lang, yung paikot ng bahay namin. Itong front naman, bihirang magamit. Kasi lahat kami doon nasa likod na daan. Kaya doon ko nilagyan ng ilaw. Ang kaganda lang talaga dito, pag summer na, lamig pa rin kaya nanginginig pa rin ako, ginaw. Iba talagang hangin dito sa island kasi nga nasa paligid kami ng dagat. Ayun, may saksakan, may ilaw, saksakan, may saksakan. Itong boat na to, sa kanila to yun. May ilaw, di ba? So, makakapag, kami dito, makakapag-ayos kami ng sasakyan. Pwede kaming mag-jack stand dito kasi sementado, makakapag-pintura, makakapag-repair. Kaya talagang sulit na sulit talaga tong decision namin na i-accept tong offer. 3 weeks pa lang ako dito sa trabaho, pero pinagsosolo na nila ako. So papasok ako mag-isa, ako nang bahala sa lahat. I-prepare ko yung pagkain ng mga baka. I'll make sure na talagang di sila magugutom, may pagkain sila. And then after ko ma-prepare,
Magmi-mix ulit tayo ng panibagong pagkain para naman doon sa mga hyper. Kailangan talaga make sure na lahat ng baka ay hindi magugutom. Yun yung number 1 na priority dito sa farm na to. And yun nga, pagkatapos nun, yung mga extra jobs, ikaw na yung bahalang gumawa. Kung ano yung mga gagawin mo. Marami kaming nasa list na pwede mong gawin. And then, it's up to me kung magbe-break ako ng 1 hour, kung 2 hours. So, kung uuwi naman ako, dahil nga ito lang yung bahay natin, ayan lang yung farm, napakalapit. Wala pang 1 minuto, nakauwi na ako. Ang ginagawa ko sa tanghali, umuwi ako, kakain, i-idlip muna, manonood ng Netflix. And then after that, babalik tayo sa work. Mag-iisip ako ng gagawin, maglilinis, mag-i-stock ako ng mga pakain, ng mga hay doon sa maliliit na baka. Pero nung mga nakaraang linggo, hindi ko na sila nakikita. Solo na ako eh. Sabi nga ni boss, I want you to manage this farm. Yung hawak mo na yung oras mo, yung ikaw nang bahala. Basta make sure na may pagkain lahat yung baka, hindi sila magugutom. Naibigay na naman nila sa akin yung mga gagawin, naituro na nila sa akin yung mga gagawin. So nitong mga nakaraang linggo, nagugulat ako, papasok ako, makikita ko sila. Then the whole day, hindi ko na sila makikita. Nag-break ako, bumalik ako, hindi ko sila nakikita. Magkikita na lang kami pag pauwi na ako. Sila daw busy, marami daw silang ginagawa. So isang reason nga daw kaya nila ako hinired is kasi wala na daw talaga silang time. Kasi nga, anak nila is maliliit pa. So inaalagaan nung babae yung mga anak nila. At yung lalaki naman ay maraming inaayos na yung mga traktor, maraming inaayos. So nung nakaraang linggo, halos mag-isa na lang talaga ako nagtatrabaho dito. Kaya to sa mga nagtatanong, sir, hiring pa ba kayo? Sir, ba kailangan dyan? Sir, nag-o-offer po ba ng LMIA dyan? Ang masabi ko lang po, ay ako lang po pala yung kauna-unahang worker dito na Pilipino. Nag-iisa lang po tayo. At sabi nila sa akin, wala pa naman daw silang planong kumuha ng another worker. Dahil unang-una, hindi nga daw sila nag-o-offer ng LMIA. Pero sa tingin ko, wala lang silang idea kung paano. Pero pwede. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, if ever ba may chance na makakuha kayo ng worker? Sabi niya, wala pa sa ngayon, pero who knows in the future, baka. Pero sa ngayon po kasi, sa totoo lang, kaya ko na pong gawin lahat. Kasi ilan daan lang naman yung baka, 200 lang. Yung milking cows namin is 100 lang. So kaya kong tapusin lahat ng trabaho dito. And umaalalay din naman sila kapag talagang medyo marami kaming gagawin. 70% ng trabaho kong ginagawa ay driving. 30% yun na yung minsan nagre-rake tayo ng stalls. And nagsushovel tayo ng dumi ng baka. Kasi may mga area na hindi kayang pumasok yung payloader natin, yung skid steer natin. So doon ko siya ginagamit yung shovel kasi yung mga makikipot na daan. Ang masasabi ko lang talaga is super worth it nung naging decision ko na inaccept ko tong offer na to. Sa ibang araw ko na lang siguro gawa ng paraan kasi marami akong sasagutin na tanong sa comments kung gaano daw ka worth it. Yung naging decision ko. Kung ano daw para sa akin yung mas worth it dito or yung inalisan ko. May mga tanong din akong natatanggap na kung pwede ko daw gawa ng vlog, ano yung pinagkaiba nito at dun sa inalisan ko. May mga comment din ako natatanggap na kung pwede ko daw ba silang bigyan ng idea kung paano makapasok sa dairy farm. Dahil sa katulad ko nga, alam nyo naman, wala tayong idea sa farm and hindi ko din talaga lubos maisip na magkakaroon tayo ng trabaho dito sa farm na ganito na tayo lang yung worker na halos ako na yung talagang nagpapatakbo. Ako na lahat yung tumatrabaho sa maghapon. Kasi nung minsan nga, sabi ko nga sa inyo, hinahanap ko sila. Asan yung boss kong babae? Busy. May iba pa silang business na doon. Sinama nga nila ako. Nakita ko may iba silang business, hindi na about sa dairy farm. And yung boss kong lalaki, hinahanap ko, busy maghapon, may naayos na mga traktor. So kinausap din naman niya ako. Sabi nga niya sa akin, not all the time, kasama mo ako. I want you to manage this farm, manage your time, how to do it, kung paano matatapusin yung sa umaga hanggang sa mag-break ka, pagbalik mo. Siyempre, may pagkain pa yung mga baka, ano yung gagawin mo, ano yung mga aayusin mo, ano yung mga ililigpit mo, ano yung mga i-refill mo. So, ikaw nang bahala.
So hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ako. I want you to manage this farm. I want you to be the boss. Nagbiroan pa kami ng gano'n. Sabi niya, I want you to be the boss. Tas umiling siya ng gano'n. But, no. Yung asawa daw niya, ang boss namin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, yeah, kayo pa rin ang boss ko. Sabi niya, no, Ferds, I want you to be the boss of this farm. Manage your time. Ikaw lahat ang gagawa dito. Kaya nga nag-iisa-isa lang po ako dito. Kaya sabi ko, Lord, thank you so much. Binigay mo sa akin tong trabahong to. Binigay mo sa amin tong bahay na to. Which is, ang gaan po sa financial. Totoo lang. Masasabi kong napaka-blessed talaga namin. Kasi unang-una, wala na kaming iniisip na bayarin sa bahay. Sa totoo lang po, kahit yung mag-ina ko hindi na magtrabaho, mabubuhay kami dito, makakasave kami. Wala kaming binabayarang bahay. Tumaas pa yung rate natin. Pag kinocompute ko, sumahod na kasi ako dito. Kinocompute ko, sabi ko, grabe. Talagang napakalaking blessing sa atin ito. Wala tayong binabayarang bahay. Tumaas yung rate ko. Yung anak ko ngayon, nakakuha pa ng full-time job. Si Mrs. ayaw pang magtrabaho kasi nga, ang dami pang inaayos. Pero hindi din naman daw siya papayag nang wala siyang trabaho dahil unang-una, may inip siya. Kasi alam ko yan, may inip siya dito. Kasi maghapon lang siya nasa bahay, gusto niya yung may nakakausap din siya. Sabi nga niya sa akin, medyo parang nakakabobo yung nasa loob lang ng bahay. Unlike nung everyday may nakakasama kang iba't ibang tao. Sabi nga niya sa akin, mukhang mas mauunahan mo pa akong gumaling ngayon ng English. Kasi yung boss ko, both of them are Canadian. As in, yung asawa niya talaga, yung owner talaga nitong farm, is First Nation. Talagang sila ay Canadian. So talagang yung English naman nila, naiintindihan ko lahat. Nagkakaroon lang ako ng problema sa pag-response kasi nga, alam niyo yung hindi naman tayo magaling sa English. Pero alam mo, nung sinabi ko sa kanila, hindi ako ganun kagaling mag-English. It's okay, we will teach you. Kaya ang nakatutuwa lang ako, alam niyo kung bakit. Pag mali yung grammar ko, kinokorek nila ako. Ganito first yung sabihin. Ganito kung paano i-pronounce yun. Ganito yung tamang pagsalita nun. Kaya sabi ko talaga, ibang katrabaho ang Canadian. Alam niyo kung bakit? Hindi ka nila i-judge kung mali yung English mo. Sabi ko, mas maganda talagang katrabaho yung Canadian kaysa doon sa mga kapwa natin Pilipino na nagkamali ka lang, pinipilit mong mag-English, pagtatawanan ka nila, nadyan yung aalaskahin ka nila, nadyan yung ibubuli ka nila. Alam niyo yun, kaya sa totoo lang pag may katrabaho akong Pilipino, nahihiya ako mag-English eh. Hindi kagaya ng itong mga Canadian natin. Sa totoo lang, sa 2 weeks ko pa lang dito na nagtatrabaho nung mga nakaraang linggo. Ngayon 3 weeks na tayo. Pag nag-uusap kami, feeling ko nagtutuloy-tuloy yung English ko kasi nga everyday ang kausap mo ay si mga Canadian. Sabi ko nga sa kanila, I can fully understand what you are saying but the problem is yung pag-response ko, nahihirapan ako, parang iniisip ko pa, ano yung tamang isasagot ko sa kanila. But all of their instruction, naintindihan ko po yun. Tapos yung mga inino-notes ko, ano yung gagawin, ano yung ganito. And right now, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, hinahayaan na nila ako. Sabi nga nila sa akin, good job, tapos na lahat. Pwede ka nang umuwi. Sabi ko, teka, alas 4 pa lang, alas 5 pa uwi ko. Hindi. Take the rest of your weekends. Kasi day off ka na bukas, pahinga ka na. Nung minsan, late ka na nakaka-uwi. Sabi ko sa'yo, saktong 5, umuwi ka na. Yun pang isang bagay na ikinatuwa ko dito sa mga to. Na-appreciate nila kapag minsan lumalagpas ako sa oras, ayaw nila. Ayaw nila nang lalagpas ka sa oras. Ang gusto nila na pag 5, tapos na, uwi ka na. Sabi ko, hindi pa tapos. Hindi ako satisfied. Hindi pa masyadong malinis. Sabi niya, hindi na, Ferds. Tomorrow is another day. You can continue that tomorrow. So gusto nila kung 5 na, umuwi ka na. And then on last day ko, which is kahapon, Thursday, sabi niya, uwi ka na. Sabi ko, teka, ay 5 pa yung uwi ko. It's okay. Pwede ka na magpahinga. Marami ka nang ginawa ngayon. Natapos mo na lahat. Tsaka nung mga nakaraang araw, late ka na nakakauwi. So bawiin mo ngayon. Wala po akong time in, time out dito. Parang nangyayari, binibilang na lang yung araw na ipinasok ko. Automatically, 10 hours. So 12 hours ako nagtatrabaho from 5 to 5. Pero may 2 hours break ako. It's up to me kung ano yung break time ko. Kung mag 1 hour ako sa umaga, 1 hour sa hapon, kung 2 hours sa gitna, it's up to me. Sabi nga nila, napaka-flexible na. Kaya sabi ko nga, Lord, napaka-bless ko talaga. Nakasundo ko yung boss ko. Maayos silang kausap, mabait. And itong bahay namin, alam nyo, napakagaan talaga. Ngayon, pag lumalabas kami ng bahay, nakakain namin yung gusto namin nang hindi kami nag-iisip na may babayaran kaming bahay. Pag may gusto kaming bilhin, hindi na mabigat na parang, hindi kagaya nung nagre-renta kami sa Abbotsford na parang, bibiling ko ba to? Magbabayaran na ng bahay. Ngayon, wala.
Kaya talagang Lord, thank you po kasi lahat ng ito ay wala kundi dahil sa inyo. Maraming salamat din sa mga prayers, sa mga comments na re-receive namin. Pag binabasa ko yung mga comments ninyo, you're so blessed because marami kang natulungan. You're so blessed kasi mabuti kang tao. You're so blessed kasi napaka-humble mo. Wala naman po tayong dapat ipagyabang. Lahat naman po ng bagay na nakukuha natin ay blessing po galing kay Lord. Lahat ng bagay na nakukuha natin hindi makukuha yan kung hindi bigay ni Lord yan. Kaya kung ano man yung mga bagay na naipundar natin, itong sasakyan, yung bahay namin sa Pilipinas, at kung ano man yung savings na meron kami, lahat ng yun po ay dahil sa aming pagpupursige, pagtitipid, at pagsusumikap, at syempre sa tulong ni Lord. Kasi hindi naman yan lahat mangyayari kung hindi kami ginaguide ni Lord sa mga bagay na ginagawa namin. Papasalamat talaga ako kasi hindi ko talaga lubos maisip na magkakaroon tayo ng ganitong opportunity na magtrabaho sa isang farm na katulad nito. Despite na wala tayong experience sa farm. Na ngayon ang nangyari is solo lang ako dito na lahat ako yung gumagawa. Pero syempre may mga bagay pa rin tayong hindi alam. Kasi dito hindi na ako nagmi-milking. Para doon sa mga nagtatanong, Sir, kumusta naman ang milking dyan? Hindi na po ako nagmi-milking. Yung mga baka kusa nang pumapasok doon sa robot at yung robot na ang nagmi-milking doon sa mga baka. So yun yung bagay na nawala na dito. Hindi kagaya nung doon, thousands of cows ang ikinakabit natin. 4 hours yon, 3 times a day, so total of 3,000 cows. So nawala na yung ngalay nung braso natin, napalitan na nga lang ng driving. Kasi lahat dinadrive ko na dito, lahat halos yung mga tractor nila, yung loader nila. At feeling ko nadagdagan yung skills ko dito kasi more on driving at may mga lugar dito na pinapasok ako na kailangan is backing. So pakiramdam ko doon sa 3 weeks na pagtatrabaho ko dito, nahasa yung driving skills ko sa backing and especially yung pagdrive ng kanilang trailer na yung may karga sa likod, yung feed wagon. Kasi kailangan ng backing doon. So doon ko na experience na kapag magbabacking ka pala kung saan napunta yung yung trailer mo sa likod. So doon ako nagka-idea, sabi ko, akala ko nung una madali lang kapag may trailer ka na andar ka lang ng andar. So mahirap pala pag magbabacking ka kasi pag nagbacking ka kung saan napunta yung nasa likod mo. Well, na-share ko lang sa inyo guys at ito ay mabilisang vlog lang. Marami pa kaming gagawin ngayon. Magkakarwash ako nitong sasakyan. And then bubuuin ko tong bilyaran. Bubuuin namin tong bilyaran para may tayo na dito. Yan, nakakuha kami ng Christmas tree. And marami pang kalat na ililigpit. So napakarami. Sobrang busy namin ngayon at hindi pa ako makagawa masyado ng vlog. Marami pa rin akong tinatapos. Umagaw lang ako kasi ang dami kong comments na nababasa. Sir, wala pa ba kayong next update? Sir, wala pa ba kayong next vlog? Sir, ano nang update sa inyo dyan? Mukhang natagalan na kayong gumawa ng vlog. Kasi nga po, nag-i-enjoy ako sobra dito sa trabaho natin. And ayaw ko namang unahin muna yung mag-video. Kasi dito sa trabahong to, dito ko naramdaman yung trabaho na nag-i-enjoy ako sobra. Dito ko naramdaman yung kahit na nakatalikod yung boss ko, gagawin mo yung trabaho mo ng maayos kasi pinagkakatiwalaan ka nila. Dito ko na-feel yung hindi na kailangang uutusan ka pa, gagawin mo na lang talaga kahit wala sila. Kasi talagang worth it talaga yung nakuha kong trabaho and maganda din naman yung pinapakita nila. Kaya kahit nakatalikod yung amo mo, gagawin mo ng maayos yung trabaho at hindi ka na kailangang utusan. Kaya ibinabalik lang natin sa kanila yung tiwalang ibinigay nila sa atin. So kailangan talaga ayusin natin yung trabaho. Kaya kung napasin nyo, medyo matagal tayong walang upload kasi nga ayoko muna mag-focus sa vlog. Gusto ko muna mag-focus dito sa trabaho dahil talagang sobra kong nai-enjoy. Kaya siguro pahinga muna tayo sa vlog sa mga susunod na araw. And marami kami ditong planong galaan kasi napansin namin puro seaside yung paligid namin. So dito lang sa area may mga 10 minutes, 5 minutes away na may mga nangunguha ng oyster, mga crabs. So plano namin mag-inquire ng license today. 2 days off ako. Ayusin ko yung bilyaran. Ayusin ko yung may nakuha nga pala kami ditong Pakita ko sa inyo. So ikakabit ko nga pala to. Ayan, kuha natin susi. So nakuha namin to kahapon. Hindi ko pa na ibababa. Ito sa inyo. Ayan. Yan.
nakakuha kami ng... Ito yung ikakabit ko dun sa bathtub ngayon. So, sobrang busy. Kaya talagang ang dami namin gagawin. Kaya ayoko naman nung ayoko naman nung may ginagawa ako tapos video ako ng video. Kasi hindi ako nakapag-focus sa ginagawa ko. Kaya maintindihan nyo sana doon sa mga nag-aabang. Maraming salamat po. Pero focus muna ako dito sa mga ginagawa ko. Saka na ulit tayo gagawa ng vlog. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated pa rin kayo sa buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat sa suporta ninyo. God bless. See you guys on the next one. Update ko na lang kayo sa mga susunod natin vlog dito sa buhay natin sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.